grounded. Hello, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng mga kasama na natin. Welcome po kayo sa ating gawain ngayong gabi. Welcome po kayo sa ating SL Confessions. Preaching the word, reaching the world. At ngayon, ang topic natin ay something very interesting. No? Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinaka alam na alam nating verse. Okay? Yan. So, may isa-set up lang po tayo ng mga ilang bagay dito. Yan. So, magandang gabi sa dalawa nating kasama dito. Yan. Naka-t-shirt day tayo ngayong araw. Yellow day tayo ngayon. Okay. So, good evening po. Yan. So, habang naghihintay tayo, gusto kong batiin lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw ng isang mapagpalang kaarawan sa inyong lahat. Yan. So, yan. Binigyan pa tayo ng panibagong pagkakataon ng Panginoon. Yan. Para para ma-serve natin ang purpose natin dito sa mundo. Yan. Hallelujah. So habang naghihintay tayo, hayaan niyo pong umawit po muli ako ng aking personal composition. Yan, medyo malaman. Yan, sige. Simulan na tayo. Ang title po ng kanta na to ay Romblon, no? So, composition ko po ito. Bakit Romblon? Bakit Romblon yung title? Meron po kasi yung imaginary na lugar sa isip ko na gusto kong maapunta ako doon. Okay? And na-realize ko na parang gusto ko nga maapunta doon sa lugar na yon, sa Romblon. Okay? So, itong kantang to ay naisipan ko, nagawa ng kanta yon, parang yun. Yun yung naisip ko, no, na lugar, Romblon. Okay? So, malalaman natin sa kanta kung ano sinasabi doon. By the way, magandang gabi sa ating kasama. Nandito si RV Malit Pablo. Yan, good evening din sa'yo. Yan, pasok ka na bukas. Okay. Okay, so simulan na natin to. Yan. Pasensya po, no. Medyo malaman yung lalamunan ko ngayon. Hindi na sana lumipas ang pinilit kong kasiyahan noon. Di na sana lumapit at hanggang tingin na lang. Baka sakali lamang ang aking nais ngayon ay nananabik. Maranasang muli ang tunay na kaligayahan. Dalhin mo ako sa lugar kung saan mga hapdi at sakit ay malilimutan. Di ko nais ang mabuhay sa nakaraan, pagkat magandang buhay ay nag-aabang lang. Dalhin mo ako sa lugar kung saan walang mga alaalang babalikan ako. Sabihin mo lang kahit saan, basta ikaw ay laging nandyan. Hindi na sana lumipas ang pinilit kung kasiyahan noon. Di na sana lumapit at hanggang tingin na lamang. Baka sakali lamang ang aking nais ngayon ay nananabik. Maranasang muli ang tunay na kaligayahan.
kaligayahan. Dalhin mo ako sa lugar kung saan mga hapdi at sakit ay malilimutan. Di ko nais ang mabuhay sa nakaraan, pagkat magandang buhay ay nag-aabang lang. Dalhin mo ako sa lugar kung saan walang mga alaalang babalikan ako. Sabihin mo lang kahit saan, basta ikaw ay laging nandyan. Dalhin mo ako sa lugar kung saan mga hapdi at sakit ay malilimutan. Di ko nais ang mabuhay sa nakaraan, pagkat magandang buhay ay nag-aabang lang. Dalhin mo ako sa lugar kung saan walang mga alaalang babalikan ako. Sabihin mo lang kahit saan, basta ikaw ay laging nandyan. Kahit saan, basta ikaw ay laging nandyan. Kahit saan, basta ikaw ay laging nandyan. Hallelujah. Thank you, Lord. Parang sobrang in love ko nung nasulat ko yung kantang yun. Yan. So, sabi kasi dun sa kanta na yun ay dalhin daw sa lugar kung saan lahat daw ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pighati, lahat ng kirot ay makakalimutan, no? Kasi ayaw nating mabuhay sa nakaraan, di ba? Napakaganda. Yan, hindi ko rin maisip ba't ko nasulat yung kantang yon. Ayan. So, ang title po nun ay Romblon. Ayan, Romblon. Okay, so magandang gabi po sa dalawa nating kasama. Purihin na Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah. Tuloy-tuloy natin to hanggat mayroon tayong hanggat may kuryente dito. Hanggat di kami napuputulan ng kuryente, hanggat di napuputol ng internet, itutuloy-tuloy natin to. Sapagkat ito ay hindi ko kagustuhan, ito ay kalooban ng Diyos, no? Ito ang aking purpose, at bawat isa sa atin merong kanya-kanyang purpose. Ikaw ba'y nag-aaral ngayon? Ikaw ba'y nagtatrabaho ngayon? Ano ba ang iyong pinagkakabalahan sa buhay ngayon, kapatid? May purpose yan. Merong dahilan yan. At yan ang magiging paraan natin para tayo yung patuloy dito sa ating buhay, no? At ngayon, tutulungan natin ng isa't isa kung paano ba natin mababasa ang Biblia sa magaan na paraan, no? So sabi ko nga po sa ating intro nung nakaraang araw, marami sa atin ngayon ay natatakot magbasa ng Bible kasi nakakatakot, baka masunog ako pag hinawaan ko yan. Pero so far hindi pa naman ako nasusunog. Sunog lang yung balat ko pero hindi ako nasusunog. Okay, ngayon sa gabing ito, nakita niyo naman po sa ating title, Philippians 4:13. Alam niyo po ang Philippians 4:13 ay isa sa pinaka common. Yung iba sa atin, mga friends natin sa FB, makikita niyo yan. Yan pa yung nila, bio, no? Yan pa yung bio nila na ginagamit. Pero ano ba ang konteksto nun ng Philippians 4:13? So, yan yung aalamin natin ngayong gabi. Hallelujah. So, basahin muna natin. Ang sabi sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ulitin natin ha. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, talaga, even yung mga kahit kung idol mo si Stephen Curry, ito rin yata yung favorite verse niya, nakatatak dun sa sapatos niya, Philippians 4:13. Okay? Ngayon, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ngayong gabi ay hihimay-himayin po natin to kung bakit nga ba favorite ng lahat itong verse na to, at ano ba ang tinutukoy dito. Paano ito nasabi ni Apostol Pablo, na kung saan siya ang author nitong Book of Philippians. Sulat sa mga taga-Filipos. So, bago yun, tayo manalangin muna.
Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa pagkakataon, Panginoon, na binigyan sa amin, Panginoon. Habang kami nabubuhay, Panginoon, patuloy kaming susulong, Panginoon, dahil kami merong purpose. Patuloy kaming aahon, Panginoon. Patuloy kaming kikilos, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat ng makakapanood ng programa ito, Panginoon. Maging dalawin ito ng pagbabala sa marami, Panginoon. At tunay nga na ginagamit niyo lamang po, Panginoon, upang ipalagana ang inyong salita. Maraming salamat po at sa inyo bumalik lahat ng kaluwalhatian at walang kaluwalhatian na mapupunta sa akin sa gawain ito, Panginoon, kundi tayong sa inyo lamang. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yan. So, shout out sa kasama nating nanonood ngayon. Ngayon, ang gagawin po natin, isa-isahin muna po natin siya, no? Sabi sa Philippians 4:13, ang lahat, no? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, una po, ang lahat, no? Ang lahat. So, ano ibig sabihin pag sinabing lahat? Lahat. So, intindi natin mamaya, ano yung tinutukoy dito na lahat? Nang ito ay magagawa ko. So, magagawa mo, kapatid, magagawa mo. Paano? Anong dahilan? Ang dahilan ay sa lakas na kaloob. So, lakas, may pinagkakaloob na lakas daw. Sino? Si Kristo sa atin, si Jesus na namatay para sa mga kasalanan natin. Ngayon, ang pagbabasa po ng Biblia ay hindi yung kung ano yung favorite verse mo, yun lang yung hahanapin mo. Ngayon po ang gagawin natin ay we're going to determine the context. Ano ba ang konteksto nitong Philippians 4:13? Ano bang tinutukoy dito? So, tingnan natin. Ngayon, magsisimula po tayo magbasa sa Philippians 4 verse 1. So, para sa merong mga Bible or mga Bible, ano ba to? Bible apps yan. Ayan. So, narito ang mga ilang tagubilin ni Apostol Pablo sa taga Filipos. Sabi niya, sa Philippians 4:1, kaya nga, mga kapatid, kung minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. So, sumusulat po si Apostol Pablo sa mga taga Filipos. At tayo po naniniwala, pananampalataya pinag-usapan natin nung mga nakarang araw, di ba? Na itong sulat na to ay para rin sa atin, mga kapatid. Especially kung tayo ay merong mga ministry sa ating mga churches, sa ating kapilya, kung ano man ang ating pinaglilingkuran, di ba? Meron tayong kanya-kanyang purpose diyan. Ngayon, kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, so, sabik na sabik talaga dahil nakita naman po natin ngayon, ECQ na tayo talaga, no? So, kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan at karangalan. So, yung mga kasama natin sa church, yan yung mga pinapanabikan natin na makasama talaga at sila yung kagalakan at karangalan natin. Ang payo na number 1 ni Pablo sa atin ay magpaatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakaugnay dapat sa Lord. Alam niyo po, mahirap na mabuhay sa panahon ngayon kung hindi tayo matatag. Sino po yung source ng ating katatagan? Walang iba kundi yung Diyos. No? Kahit uminom ako ng gatas araw-araw, hindi ko pa rin masasabing matatag ako. Hindi sapat yun. No? So, iba pa rin yung tayo ay nananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Ngayon sa verse 2, naikiusap po kina Euodia at Syntyche na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. So, isipin niyo po ito. Nangyayari na nung unang panahon pa lang na may alitan itong dalawa na kasama nila sa church, no? So, nakikiusap na si Apostol Pablo na magkasundo na sila bilang magkakapatid sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kung tayo ngayon na nanonood nito ay meron tayong mga kaalitan. Ayan ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi na tayo ay magkasundo na, alang-alang, bilang magkapatid sa Panginoon. Hallelujah. Totoo po yun. Hindi pwede, hindi kasi tayo maging effective, tayo magiging productive sa ating anumang ginagawa kung tayo ay merong kaalitan, kung meron tayong kagalit, di ba? So, yun ang pakiusap ni Apostol Pablo. Sa verse 3, ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama si Clemente at ang iba ko pang kamanggagawa. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. So isipin niyo po yung assurance na yon. Dahil ito palang dalawang ito, babae sila, si Euodia at si Syntyche, no? Sila ay kasama ni Pablo na manggagawa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And then, meron silang ahlitan. So,
Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama yung sinusulatan ni Pablo dito sa taga Filipos, no. Tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Bakit? Dahil sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. So kasama nila si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ni Pablo. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Alam niyo po mga kapatid, bakit natin kailangang i-require o bakit kailangan natin gawin sa buhay natin na tayo ay maglingkod sa Panginoon? Kasi ang pinaka magandang assurance na makukuha natin out of our faith in God, ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ano pong ibig sabihin kapag nakasulat na yung aklat, nakasulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay? Ibig sabihin, tayo ay merong confidence na after lahat ng pasakit na mangyayari dito sa mundo, lahat ng kahirapan, ay meron naghihintay na buhay na walang hanggan para sa atin. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa atin pong mga kasamang nanonood ngayon. Hallelujah! Ngayon, dito na magsisimula. Sabi ni Apostol Pablo, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Alam niyo po mga kapatid, ang katotohanan dito, ang hirap maging magalak. yun yung medyo nakaka-challenge dito sa sinabi ni Apostol Pablo kasi magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Sa English ito yung rejoice. And again, I say rejoice. Paano tayo makakapag-rejoice or paano tayo magiging magalak sa Panginoon kung minsan marami tayong problema financially at iba-iba pa, samot-sari. Hallelujah, purihin ang Panginoon sa buhay ng ating kasamang student dito, si Brian G. Almonte. Amen. Hallelujah. Ngayon, sabi dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Sa mga kasama nating nanonood ngayon, kaya po ba nating sabihin sa sarili natin yon? Magalak ako ngayon sa Panginoon. Kahit na parang medyo may kakapusan ngayon sa pananalapi, may problema sa bahay, may iba-iba. Pasukan na naman, ano to? Magsisimula na naman yung kalbaryo. Hindi ganoon. Kailangan magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo para sa bawat isa sa atin. Sasabihin ng iba, hindi naman kami taga Filipos. Kapatid, ang Biblia po ay mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. No? Ngayon, ito po sabi, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. So, pag ito, nababasa mo to sa Bible, ito yung mga part na ayaw mo nang magbasa ng Bible kasi mababasa mo, malapit nang dumating ang Panginoon. Talaga, malapit na? Paano yun? Gusto ko pa maging engineer, gusto ko pa maging doktor. May pangarap pa ako magkaroon ng magandang sasakyan, magandang bahay, magandang asawa. gusto ko pa yun, pero malapit nang dumating ang Panginoon. Mga kapatid, ano man po ang gusto natin dito sa igdig, pwede nating makuha yan, matanggap sa biyaya ng Panginoon. Pero, kailangan mas naka-focus tayo dun sa pagdating ng Panginoon. Tama, walang nakakaalam. Kahit ako di ko alam kung kailan dadating ang Panginoon. Pero alam nyo po, kailangan pinaghahandaan natin yon. Pinaghahandaan natin. Pwede naman tayo mabuhay araw-araw habang pinaghahandaan yung pagdating ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating mga kasama dito na nanonood. Ngayon, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, normal na lang sa atin na tayo ay maggawad ng kabutihang loob sa ating kapwa. Nakakalungkot po kasi minsan, tayo mismong mga Kristiyano, tayo pa yung hindi mabubuti ang loob. Minsan, no, nangyayari po yun. Kaya, bilang mga Kristiyano, kailan makita sa buhay natin na tayo yung nag-e-enforce ng kabutihang loob bilang mga Kristiyano. Sa pagtulong sa kapwa. Ngayon, ito po isa pang sa mga favorite na verse ng mga kabataan or mga regular church attendees, yung Philippians 4:6 kasi sabi sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Bakit? Anong gagawin? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pananampalat, may pasasalamat. Isipin niyo po yun. Huwag mabalisa tungkol sa anumang bagay. Marami pong mga tao ngayon. Kahit ako minsan, nababalisa din ako. Di ba? Normal lang mabalisa sa atin, lalo kung halimbawa nagtatrabaho tayo. Sasahod na kaya? Ganon. Kapag naman estudyante, sa kaso naman ng isang estudyante, malapit na yung deadline, di pa ako nakakagawa. Nababalisa na, di ba? Pero kung minsan, yung pagkabalisa natin kasi ay dahilan din natin. Tayo rin mismo yung may dahilan nun. So, sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Madalas po kasi ang nagiging dahilan ng pagkabalisa natin ay yung mangyayari bukas, sa araw ng bukas. Ano kaya? May kakainin pa kaya bukas? May trabaho pa po kaya
si mami, si daddy, si nanay, si tatay, bukas po kaya ay malakas pa po ang mga mahal ko sa buhay. Huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Hallelujah. Praise God, sabi ng ating kapatid na si Jelly Angeles Casalme. Yan. Good evening sa iyo, bayaw. Ngayon, sa halip, anong gagawin? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Pwede palang humingi lang di ba? Hingi lang tayo sa Diyos. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Hallelujah. Hindi tayo pwede sabihin na, Lord, pengi. Lord, pengi. Dire-diretso. Kailangan yung panalangin natin ay may kasamang pasasalamat na, hallelujah, maraming salamat Panginoon, binigyan niyo ako ng magandang pangatawan, ng physical na kalakasan, binigyan niyo ako ng payapang isip, binigyan niyo ako ng pagkakataon upang magawa ko pa ang purpose ko ngayong araw, and then after that, pwede na nating hingin sa Kanya kung anong pangangailangan natin para maipagpatuloy natin yung purpose natin. Grabe naman yun, di ba? So yun pala ang pwede natin gawin. Ngayon, sa verse 7, sabi, at ang kapayapaan ng Diyos. So, dito kailangan maging careful tayo kasi yung sanlibutan ay mayroong kapayapaan na may ibibigay, ganun din yung ating Diyos. Mayroon din siyang kapayapaan na may ibibigay. Isipin mo, punta ka sa saan mo gustong pumunta. Yan, sa mga kasama po natin, sa palagay nyo, pag pumunta kayo dun sa lugar na yun ay talagang payapa kayo. Pwede nyo pong i-chat dito, type nyo kung saang lugar kayo payapa. Hallelujah. Ayan, good evening din sa'yo, si Ron Daniel Gaila. Hallelujah. Grade 12 na yan. STEM. Good evening din sa'yo. Ngayon, isipin po natin yun, no? At ang kapayapaan ng Diyos. So, may kapayapaan yung Diyos. Ngayon, ano bang kapayapaan ang makukuha natin dito sa sanlibutan? Di ba? Minsan, pag nung wala pang pandemic, gusto mong pumunta sa, ano ba yung mga island na gusto na ipuntahan? Saan ba yung merong may 5 Fingers Island? Hindi ko alam kung saan. Di ako mahilig kasi maggala. Hindi ko alam yun. Tapos may mga Karamoan Island. Di ba? Pag napunta ka sa mga ganung lugar, talagang kung ikaw ay nagtatrabaho, mapapayapa yung isip mo, di ba? Kung ikaw ay nag-aaral, bakasyon muna, parang ganun, di ba? Pero yung Diyos ay meron ding kapayapaan ay binibigay sa atin. Ano po ang pinakamaganda dito sa kapayapaan na to? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Isipin niyo po yun. Yung kapayapaan ng Diyos ay hindi talaga kayang unawain ng tao. Ngayon, ano ang magiging tulong nun sa atin nun? Yung kapayapaan pala ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, mga tapat na lingkod ng Diyos, tayo ay nananampalataya na tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Ibig sabihin, nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, kasama na rin ipinako sa krus yung mga kasalanan natin. Kaya ngayon ay meron tayong confidence, meron tayong buhay na patuloy nating na-spend araw-araw sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso. Ayan. Naiingatan ba natin yung puso natin? Ayan. Shout out sa mga mga may sakit sa Hindi naman. Yan. Lahat naman tayo dumanas ng mga ganyan, no. Pero alam niyo po, yung Diyos siya mismo yung mag-iingat sa ating puso, no. At pag-iisip, hindi lang yung puso, pati yung isip natin, iingatan ng Diyos yan nung tayo ay naipag-isa kay Kristo Jesus. Yan, para po sa mga kararating lamang po, nagbabasa po tayo sa Philippians 4 verse 8. Yan, kung meron po kayong Biblia or meron kayong Bible app, yan, Philippians 4:8. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Ngayon, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Hallelujah. Isipin po natin ito ngayon. Ano daw mga dapat maging laman ng ating isip? Mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga kapatid, totohanan na. Mahirap, 'di ba? Mahirap talaga. Mahirap talaga 'to. Isipin niyo, kailangan daw ang maitanim sa ating isip, ano daw? Mga bagay na totoo. Mga bagay na marangal, mga bagay na matuwid, mga bagay na malinis, mga bagay na kaibig-ibig at kagalang-galang. Sa dami ng tukso sa ating kapaligiran ngayon, parang pero alam niyo po, lahat ng ito, makakaya natin to sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Yun na yung pasilip doon sa Philippians 4:13. Ngayon, verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, no? Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin sa pamamagitan ni Apostol Pablo, no?
sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan na binanggit doon sa kanina, no? Yon. So isasagawa natin 'yon. Ngayon sa verse 10, labis ako nagagalak sa Panginoon. Hallelujah. So nandito na. Nandito na yung sikreto doon sa Philippians 4:13 na 'yon, no? So para po sa mga kaka-tune in lang, no, at sa mga maapanood nito kapag hindi na live, no. So yung Philippians 4:13 ay isa sa pinaka-famous na verse sa Bible na kung saan madalas nating na i-quote or na i-share or ginagawa natin itong bio. Di ba? Ngayon, anong sabi dito sa Philippians 4:10? Sabi, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasait sa akin. So sumusulat si Apostol Pablo dun sa mga taga-Filipos, taga-Philippians, sa Philippian Church, no? Ito, nagdadrama si Pablo dito, naiiyak siya kasi labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam niyo po mga kapatid, yan ang isang bunga ng ating paglilingkod sa Diyos. Tayo ay nagmamalasakit sa bawat isa. Alam niyo po mga kapatid, hindi lang naman po pera ang kailangan ng mga tao ngayon, no? Hindi lang po pera. Alam niyo po, kung minsan sa dami ng ating mga pinapakinggan sa araw-araw, kung kasama ako sa pinapakinggan nyo, marami nang gumugulo sa isip natin. At marami mga tao, hindi naman po nila kailangan talaga yung mag-a-advise sa kanila. Kung minsan, ang kailangan lang po nila ay yung maikinig sa kanila. Yan. So, maraming salamat po, purihin ng Panginoon. Yun po, yung maikinig. Kasi kung mag-sharing tayo, maraming i-share ang bawat isa. Stress na ako dito, ito ang ginagawa ko ngayon, ito yung lahat. Hanggang sa puro tayo share kung ano yung pinagdadaanan natin, and then wala nang naikinig, di ba? So paminsan-minsan ang kailangan natin gawin ay makinig din, at yun ang isang halimbawa ng pagmamalasakit, no? Ngayon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Diba? So alam din, kahit si Apostol Pablo, alam niya yun, no? Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, sabi ni Apostol Pablo. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Yun yung masakit minsan, di ba? Yung gusto nating tumulong, kaso masasabi mo sa sarili mo, sayang hindi ako mayaman. Di ba? Sana may pera ako para matulungan ko lahat ng mga nangangailangan, pero kung minsan hindi talaga natin magawa yun dahil sapat lang yung pananalapi para sa pang-araw-araw na buhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. At ako po, mga kapatid, ang inyo pong lingkod. Naniniwala ko na kahit papaano ay makatulong po ito, yung programang ito na Sir Lupet Confessions, Preaching the Word and Reaching the World, para sa ating lahat na nababalisa ngayon at nangangailangan ng kalakasan mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Kahit kumain tayo ng masasarap, magugutom pa rin naman tayo kasi. Yun kasi yung dun yung problema natin, di ba? Kahit kumain tayo ng masarap, magugutom pa rin tayo. Pero kung tayo ay hihingi ng kalakasan mismo sa ating Panginoon, yun po ay hindi mawawala sa atin. Yan. Meron tayong kalakasan sa bawat hamon na dadanasin natin. Ngayon, sa verse 11, ito na po, malapit na tayo sa Philippians 4:13. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. So, hindi yun sinasabi ni Apostol Pablo para manghingi pa doon sa mga taga-Filipos, no? Ngayon, ito yung pinakamaganda. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Hallelujah. Diba? Sabi, binabasa natin lagi yung Philippians 4:13, pero nabasa naman ba natin yung Philippians 4:11? Ano sabi sa Philippians 4:11? Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Kapatid, ano bang kalagayan natin ngayon? Ano ang kalagayan natin ngayon? Tayo ba yung kahit papano ay nakakaraos? Tayo ba yung medyo nagdadalamhati ngayon? Tayo ba yung nahihirapan? Tayo ba yung nananagana ngayon? Ano ang nararanasan natin ngayon? Pero si Apostol Pablo, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Kaya mga kapatid, ang Philippians 4:13, malalaman po natin. So, isang verse pa po tayo. Ito, maganda. Ang sabi ni Apostol Pablo, naranasan ko na ang maghikahos.
Naranasan na natin yun sigurado. Naranasan ko na ang maghikahos. Hallelujah. Ang bigat nun. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Yung gustong gusto natin yung managana, di ba? Talagang pagbukas mo nung rep nyo, kung meron kayong rep, talagang siksikan yung mga itlog. itlog do sa rep. Iba, kung ano man laman, gulay, karne, naranasan niya ang managana at naranasan niya rin maghikahos. Kung minsan ganoon, kahit na meron tayong rep, pag tingin natin, yelo lang yung laman. Di ba? Ganun talaga. Naranasan niya yung maghikahos, naranasan niya rin yung managana. Ngayon, natutunan ko na ang sikreto. May sikreto pala, no? Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Mga kapatid, I encourage everyone na patuloy po tayong magbasa ng Biblia dahil nandito ang mga kasagutan sa tanong natin. Isipin niyo po, natutuhan ko na ang sikreto. May sikreto pala kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Nabanggit natin, iba-ibang kalagayan natin ngayon mga kapatid. May times na tayo nananagana, may times na tayo naghihikahos. Pero may sikreto, no? Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. So, nagbigay si Pablo ng mga consequences, ng mga iba't ibang situations dito. Yung una, anumang kalagayan sa buhay, mabusog o magutom. Di ba? Minsan, ang problema kasi dito minsan, pag nagugutom tayo, masakit yung tiyan natin. Di ba? Pagka nabusog na tayo, anong nangyayari? Masakit pa rin yung tiyan natin. Di ba? So, saan tayo doon, di ba? So, ganun kasi yun. Dapat si Pablo na experience niya na yun. Alam niya na yung sikreto sa bawat pangyayari sa kanya, kalagayan niya sa buhay. No? At ganoon din sa ang managana o ang maghirap. And doon na po papasok yung favorite verse natin na Philippians 4:13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Okay. So hanggang doon lang tayo ngayon. Philippians 4:13 kasi gusto nating makita talaga kung ano yung mensahe ng Panginoon doon sa Philippians 4:13. Di ba? So sa 14 sabi, gayunman ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. So nagpapasalamat si Pablo dito. Ngayon yung Philippians 4:13, isa-isahin po natin ngayon. Ang lahat, so lahat ng bagay daw dito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So yung tinutukoy pala dito na lahat, ang tinutukoy na lahat dito ay yung maging anuman yung kalagayan natin sa buhay. Tayo man ay mabusog? Tayo ba ay magutom? Ano ba ang kalagayan natin? No? Ang lahat ng ito'y magagawa ko. Ibig pong sabihin, sa anumang panahon tayo man ay kabusugan, merong kagutuman, merong kasaganaan, merong paghihirap, ang lahat ng ito'y magagawa natin dahil sa lakas na kaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. So isipin niyo po 'yon. Umiikot po ang Philippians 4:13 sa konteksto ng contentment. Yan, balikan po natin para po sa mga kakatune in lang, no. Sabi dito, ayan, no. Sa verse 11, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. 'Di ba? Nakontento si Pablo. Ngayon, yung contentment na yon ay hindi lang basta-bastang contentment na nakontento na siya na meron o nakontento siyang wala. Kasi yung contentment niya, alam niyo po kapatid, kung tutusin, mahirap talagang makontento. Mahirap 'yon. Ang mga tao nga walang ano yan walang kakontentuhan yan. Minsan nagpapahaba ng buhok. Tapos papaiksi. Tapos minsan magpapariban. Tapos nakita mo susunod na buwan, nagpakulot naman. Iba. Oh, kung meron kang di ba? Walang kakontentuhan. Kung minsan nga kahit sa profile picture sa Facebook, di ba? Araw-araw tayo nagpapalit ng profile picture. It's okay, di ba? It's an update sa buhay natin. Pero tinuturuan tayo dito sa pagbabasa natin ngayong gabi. Tinuturuan tayong makontento, no? Yan. Pero itong contentment na to ay hindi ito related sa ating
kung gusto nating magtagumpay sa buhay at makontento ka na ganyan. Pinapakita lang po sa atin dito na darating talaga yung time, dumarating yung panahon, na dadanas tayo ng kasaganaan at dadanas din tayo ng kapighatian, kagutuman, lahat. Nangyayari yun, dinadanas natin pareho yung dalawang bagay na yun, yung magkaabila na yun. Pero alam niyo po ang pangako ng Diyos sa atin, natutunan ko ng masihan maging ano man ang aking kalagayan. Sa verse 12, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masihan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Verse 13, ang lahat ng ito, ibig sabihin lahat ng ito, whether ako ay maghirap o managana, mabubuhay pa rin ako niyan. Bakit? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tanggapin natin si Jesus sa buhay natin, no? Kasi nagbibigay siya ng kalaasan na hindi kayang ibigay ng energy drink o ng food supplement na kinakailangan natin, no? Yung lakas na ito ay, alam mo yon, yung spiritual life mo ay mayroong kalaasan. At yung kalaasan na yun na nagmumula sa Diyos ang magbibigay din ng contentment sa atin. Natututo tayo na makontento sa mga panahon na tayo ay nananagana, sa mga panahon na tayo ay naghihikahos. Meron tayong contentment sa buhay. Kasi mahirap pag ang tao walang contentment, mga kapatid. Parang gusto natin, we want more. Eh kung minsan sa ginagawa natin yon ay nagsasuffer naman tayo, di ba? So, kaya nga sabi sa Philippians 4:6 kung ating babalikan, ano sabi doon? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Yun po, kapag wala tayong contentment, mapapalitan siya ng pagkabalisa, mga kapatid. So, tandaan po natin yon. Kapag wala tayong contentment, mapapalitan yun ng pagkabalisa. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, anong kailangan nating gawin? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Di ba? So, sa bawat araw ng buhay natin, laging merong dahilan para magpasalamat tayo sa Diyos. Di ba? Isipin po natin, yung tayo ay gumising. Marinig pa natin yung mga tweet-tweet ng mga ibon sa umaga. Di ba? Makita nyo tayo ay makakalanghap ng sariwang hangin. Di ba? Ang hirap pagka isipin nyo kung yung hangin na lang na nilalanghap natin, mag-inhale nga tayo. Di ba? Masarap pa rin huminga. Di ba? Sariwa pa rin yung hangin natin na nalalanghap. So, ang dami natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon, no? So, kapag tayo nananalangin, kailangan hindi mawala yung pasasalamat natin sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, sa gabing ito, yan, ako po ay naniniwala na naunawaan natin kung ano ba ang context ng ating favorite verse na Philippians 4:13. Yan, meron akong mga nakita na na tao sa Facebook. Yan ang kanilang bio, no? Yun yung bio nila, yung Philippians 4:13. And tama 'yun, no? Yan, magandang bio 'yun ng salita ng Diyos, Philippians 4:13. Sabi doon sa English, I can do all things through Christ who strengthens me or who gives me strength. So pareho lang po naman po 'yun, no? So sa pamamagitan lamang po ni Jesus, mga kapatid, doon tayo merong kalakasan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung sa oras po na ito ay hindi pa natin tinanggap si Jesus sa ating buhay, ito na po ang pagkakataon, mga kapatid, no? Kung mangyari po na natanggap nyo na po si Jesus sa inyong buhay, maganda po yan na tayo magpatuloy sa buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. At sa mga kasama natin na nanonood ngayon, hayaan nyo pong ipanalangin ko kayo kung nais nyo tanggapin si Jesus sa inyong buhay. At sa kanya natin matatanggap ang kalaasan na natanggap din ni Pablo noong mga panahon na siya ay merong kasaganaan at merong kahirapan na nararanasan. Tayo po ay manalangin. Let me pray for you. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon,
na sa pamamagitan ng programang ito, Panginoon, ay marami pang mga kaluluwa na nangangailangan ng inyong habag, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan, ng kapayapaan, ng kalaasan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay may ilalapit sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Aming mga kapatid ngayon, Panginoon, nakasama namin dito, Panginoon. Ako'y nananalangin, Panginoon, na matutunan nilang isurrender ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon, at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos na tagapagligtas. Hallelujah. Maraming salamat. Tunay nga na sa mga sandaling ito ay tinuturing nyo sila, Panginoon, na inyong anak, Panginoon. At kasama na sila. Kanilang mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At ngayon ay nais nila na magpatuloy, Panginoon, sa pamumuhay ng ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ito po ang dalaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, napakasarap sa pairamdam, no? Kung tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay, no? Napakasarap kasi magiging malinaw at meron tayong kapayapaan sa lahat ng sandali. Ngayon, ang problema, paano magpapatuloy? Anong pagkatapos? What's next kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin? Mga kapatid, sa pamamagitan po ng programang ito ay hayaan nyo po na matulungan natin ang bawat isa. Magpalaasan po tayo at patuloy tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Alam po ng inyong lingkod, mga kapatid, na minsan talaga may mga panahon na parang ang hirap lumapit sa Diyos. Dahil parang pakiramdam natin ay hindi tayo karapat-dapat. Pero alam niyo po, mga kapatid, naghihintay lang lagi yung Panginoon sa atin na tayo lumapit sa Kanya. So para po sa mga kararating lamang po, so pinag-aralan po natin ang Philippians 4:13, kung bakit ba nasabi na I can do all things through Christ who strengthens me. At dito, napag-aralan po natin na ang tinutukoy pala dito ay yung tayo ay magkaroon ng contentment. So sa contentment na yon ay meron tayong kalaasan, no? Isipin niyo po, mula sa pagkakaroon ng contentment ay nagkakaroon tayo ng kalaasan. Dahil totoo at mangyayari talaga, nadaranas tayo ng kasaganaan at dadanas din tayo ng kahirapan. Ngayon, ang pinakamaganda po doon ay kung dumating man po iyon, hindi tayo nababalisa. Meron tayong kapayapaan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. At ayun ang ating konteksto. Ayun ang konteksto ng Philippians 4:13. Yan. And sa mga kasama po natin nanonood, magandang gabi po sa inyo. Hallelujah. Ano po ang inyong kalagayan sa buhay ngayon? Ano po ang ating mga kalagayan? So, iba-iba ang mga kalagayan natin, pero ang Diyos ay Diyos ng kaayusan sa ating mga buhay. Kailangan po tayo magpasakop sa Kanya upang maibigay niya ang kapayapaan na kailangan natin, na hinahangad natin sa ating mga buhay. Hallelujah. And we still have enough time. So, we have 8 minutes. So, hayaan nyo po na tayo ay umawit. Yan. So, ito pong aawitin ko ay, ito na po yung ika-6 na awit na kakantahin ko dito sa ating SL Confessions. So, ito po ay composition ko rin po. Yan, daming composition no. Yan. So ito po ay isang gospel song. Ang title nito ay Hari ng Mga Hari, no. So dahil sinasabi sa kanta ito, sinasabi sa awitin na ito na yung Diyos, no, siya ang dahilan ng ating buhay. Ang tagumpay natin sa Kanya nagmumula. At marami pang bagay sa buhay natin, mga kapatid, nagmumula sa Diyos. So, yan. Sama-sama po nating pakinggan Hari ng Mga Hari. Ikaw ang dahilan ng buhay ko, O Diyos, tagumpay ko'y mula sa'yo. Walang makahihigit sa pag-ibig mo. Ikaw ang nagbibigay sigla sa buhay kong nawalan na ng pag-asa. Ngayon ay natagpuan mo na, walang ibang inaasahan, tanging ikaw ang sandigan. Sa buhay ko ika'y kailangan, purihin ka kailan pa man. Ako'y aawit sa Hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos.
ka, Jesus, at magpupuri sa hari ng mga hari. Walang hanggang papuri ang iaalay, buong buhay sa'yo'y ibibigay. Ikaw ang dahilan ng buhay ko, O Diyos, tagumpay ko'y mula sa'yo. Walang makahihigit sa pag-ibig mo. Ikaw ang nagbibigay sigla sa buhay kong nawalan na ng pag-asa. Ngayon ay natagpuan mo na, walang ibang inaasahan, tanging ikaw ang sandigan. Sa buhay ko ika'y kailangan, purihin ka kailan paman. Ako'y aawit sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. Purihin ka, Jesus, at magpupuri sa hari ng mga hari. Walang hanggang papuri ang iaalay, buong buhay sa'yo'y ibibigay. Walang ibang inaasahan, tanging ikaw ang sandigan. Sa buhay ko ika'y kailangan, purihin ka kailan paman. Ako'y awit sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. Purihin ka, Jesus, at magpupuri sa hari ng mga hari. Walang hanggang papuri ang iaalay, buong buhay aking ibibigay. Sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. Purihin ka, Jesus, at magpupuri sa hari ng mga hari. Walang hanggang papuri ang iaalay, buong buhay sa'yo'y bibigay. Hallelujah. Alam niyo po, napakasarap, no? Napakasarap papurihan ng ating Panginoon. Wala nang anumang bagay na sasarap po dun, no? Kasi during worship talaga, may ilalabas natin, no? Pwede kang umiyak, pwede kang tumawa sa agalaan natin sa ating Panginoon. Pwede yun. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, pinupuro natin ang Panginoon, pinapasalamatan sapagkat siya ang dahilan ng ating buhay. Ang tagumpay natin ay nagmumula sa Kanya at walang makakahigit sa Kanyang pag-ibig sa ating buhay. Hallelujah. Yan, meron pong mga comments dito. Yan. So, si Jap Chris Real Giliago Tobias. Amen. And then may inisip ko anong klaseng emoji yan. Yan ba ay nagpe-pray or appear? Tulungan nyo nga po ako. So, yan. And then may heart. Yan. So, magandang gabi po. Yan. Nanay ko po yan. No? Yan. Si mother po yan. Yan. Yan, kakaiba lang yung pangalan niya, pero si Mother Marife po yan. Okay. And yan, si Joselito A. Torres. Hallelujah. Amen. Ako naniniwala, ikaw ay naging student ko. Ilang taon na nakalipas doon, grade 12 noon, sa ICT.
kung hindi ako nagkakamali. Yan, purihin ang Panginoon. Ayan, so, yan, so huwag po natin kakalimutan kung kayo naman po ay walang ginagawa sa inyong mga tahanan. Yan, kung medyo parang hindi maganda yung episode ng pinapanood natin kay drama ngayon or wala pang next na release yung anime na pinapanood mo. Yan, so pwede naman po ito. So always 7 to 8 p.m. every time, every night pala kung hanggat may kuryente dito sa amin, hanggat di kami napuputulan, hanggat mayroong internet. Yan, magkapatuloy natin ito. By the way, episode 3 na po tayo ng Sir Lupet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. Ayan, tayo nananalangin na patuloy itong maging daloy ng pagpapala para sa maraming tao at lalo higit sa mga kabataan ngayon na they are trying to find their purpose in life. Hallelujah. Hayaan nyo pong magtulong-tulong tayo dito. Hindi ko po ay matutulungan. Tayo po ang magtutulungan dito para malaman natin ating purpose. Ayan. Okay, shout out din kay Ralph Miguel. Ayan, amen. So, si Ralph ay kabataan po yan dun sa church namin. Hindi na rin siya kabataan. Kasama na rin siya sa men, United Foursquare Men. Ayan, si Ralph. Shoutout sa'yo. Okay. So, yan. We still have 10 minutes. So, mga announcement tayo. So, syempre, magpe-pray tayo. Yung mahalaga dyan, no? We're going to pray. Marami tayo mga dapat ipag-pray. So, ganun din po kung kayo po ay mayroong mga prayer request, no? Na inyong nais nyong ipanalangin, ay huwag po kayong mahiya na ilagay po yan sa ating comment section or pwede i-PM nyo na lang ako kung medyo private, ganun. Yan. Yan, so ipapanalangin natin marami sa school, yan. Okay, so shout out din pala sa mga students ng University of Nueva Ecija, Bataan. Yan, so pasukan na natin bukas. So magkita-kita tayo sa lalo sa mga students ko. Shout out sa inyong lahat. Okay. And also hindi lang 'yon, especially yung mga kasama rin natin na mga frontliners, syempre pagpe-pray natin dahil nga dun sa lumalaganap na sakit ngayon at may iba-iba pang variant, no? Yan. So, ganyan talaga, kailangan nating mag-ingat. And syempre, sumunod din tayo sa mga protocols ng ating pamahalaan. So, yun naman talaga ang kailangan nating gawin. And para naman din sa ikabubuti natin yon. So, payo ko lang sa mga ating mga kasama ay tama po yon sinabi ng ating governor. Huwag tayong mag-panic buying kasi hindi naman magsasara yung mga establishments para sa mga essential goods and services, no? Ayan. Okay, so sa bahagi pong ito ay ating panalangin lahat ng mga gustong merong mga prayer request. So, pwede nyo po i-PM and then I'm going to pray for that kahit hindi na po live. Yan. So, bago tayo matulog, kailangan tayo manalangin. Hallelujah. Amen. And pagpe-pray din natin syempre yung merong mga karamdaman sa sandaling ito. Yung mga nakaranas ng paninikip ng dibdib, pagsakit ng ulo, ano man ang ginagawa ng kaaway, darating po ang panahon, yun naman po magiging topic natin. Ano ba ang mga ginagawa ng kaaway sa buhay natin? Yan, medyo seryosong topic po yun, no? Pero sa gabay ng Panginoon ay magaan lang natin siyang pag-aaralan. Siyempre, para naman maging friendly tayo siyempre sa salita ng Diyos. Hallelujah. And yan, shout out po sa mga nanonood, mga ating mga kasama. And tara na po at mag-pray tayo sa gabing ito. Oh, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat sa pagkakataon na binigyan sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa naging stable na live broadcast nitong gawain ng SL Confessions, Preaching the Word, Reaching the World, Panginoon. Maraming salamat sa matagumpay na naidaos ang episode 3 nito, Panginoon, na kung saan namin pinag-aralan ang Philippians 4:13. Ano ba ang konteksto nito? Maraming salamat, Panginoon, dahil tinuruan niyo po kami na sa pamamagitan ng inyong presensya sa aming buhay, Panginoon, ay magkakaroon kami ng kalaasan na magbubunga ng contentment para sa amin, Panginoon. Kami ay magdanas ng kahirapan o magdanas ng kasaganaan. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinapanalangin namin lahat ng may mga karamdaman, lahat ng may mga kakaibang pairamdam sa kanilang mga sarili ngayong gabi, Panginoon, mula sa tuktok ng kanilang ulo, Panginoon, hanggang sa talampaan, Panginoon. We claim and declare in Jesus' name, Panginoon, ang kagalingan para sa kanila, para sa bawat isa sa kanila, Panginoon, ang mga may high blood pressure, Panginoon,
Lord, alam po namin na kayo ang may kakayahan, Panginoon, na magpakalma ng kanilang mga blood pressure, gano'n. Gano'n din po, Panginoon, mga sumasakit ang ulo, sumasakit ang tiyan, sumasakit ang ngipin, anumang sakit na physical, Panginoon, na nararamdaman ng sino man ngayong gabi, Panginoon, we rebuke them in Jesus' name, Jesus' name. Huwag niyo pong pahintulutan ng gawa ng kaaway sa kanilang buhay, Panginoon. Alam namin na meron pa kayong purpose sa kanila at ito'y pagsubok sa kanila, Panginoon, upang kayo ay makilala at mapakumbaba sila sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Amin din pong pinapanalangin, Panginoon, ng aming mga magigiting na frontliners, Panginoon. Lord, alam po namin na ang buhay nila, Panginoon, araw-araw ay nasa kapahamaan, Panginoon, sapagkat sila nakikihalubilo na ikisalamuha sa lahat ng mga tao, Panginoon. Lord, we pray for protection para sa lahat ng mga frontliners, Panginoon, sapagkat tunay nga na yun ang purpose nila, Panginoon, upang pagsilbihan ng mga mamamayan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Ingatan niyo po sila at ilayo sa anumang uri ng kapahamaan, uri ng sakit, uri ng karamdaman, Panginoon, sapagkat kami naniniwala na malalampasan din namin, Panginoon, ang lahat ng pagsubok na ito, lalo na ang lumalaganap na sakit ngayon, Panginoon. And we pray, Panginoon, yung mga students, Panginoon, na magbabalik eskwela, Panginoon, bigyan niyo sila ng karunungan, Panginoon, na kailangan nila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, bigyan niyo sila ng katalinuhan, ng kalaasan sa araw-araw, Panginoon, sa pagpasok, ito man ay modular o ito man ay online class, Panginoon. Maraming salamat at patuloy niyo pong gamitin ang inyong lingkod, Panginoon, upang maabot pa ang maraming kaluluwa, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po at tanging sa inyo lamang namin ibinabalik lahat ng pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba. Tanging sa inyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And yan, we're done na po. Masama bang magtanggal ng muta sa mic sa Facebook. Anyway, yan, purihin ang Panginoon. I pray na lahat po tayo ay makatulog ng mahimbing ngayong gabi. Yan ang kailangan natin, no? Sabi nga ng isang YouTuber, yung tao na merong mahimbing na tulog, siya yung lagi naakalamang. Totoo po yun, especially kung sa trabaho. Napaka-effective natin sa anuman ang trabaho, pag-aaral, kung meron tayong mahimbing na tulog. Okay, so para sa mga students, wag na kayong magpuyat. No? Magsisimula na ulit ang inyong set of challenges. No? Na sama-sama naman nating pagtutulungan para maabot natin ang pangarap ng bawat isa habang tayo ay naghihintay sa ultimate goal natin, which is ang pagbabalik ng ating Panginoon, upang sa pagbabalik niya ay matagpuan niya tayo na matuwid at karapat-dapat sa langit. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga nakasama natin ngayong gabi, and shoutout po sa lahat na mayroong mga birthday ngayon. Happy birthday sa inyong lahat, at sa mga magba-birthday bukas ko na kayo babatiin, syempre. Hallelujah. Maraming salamat po, at tunay nga po, may manood man po or wala dito sa ating live, ay tutuloy-tuloy po natin to sapagkat ito ang nagsisilbi naming devotion dito sa bahay. And also, we pray din na marami pang mga kaluluwa ang maaabot ng gawain ito. Hallelujah. Maraming salamat po, at magkita tayo muli bukas, kung kalooban ng Panginoon na magkita tayo ulit bukas. Hallelujah. Maraming salamat po. So kung available naman po kayo, pwede po nyo po itong panoorin anytime. Nandito po to. And lastly, promote ko lang po ang ating Facebook page, yung Tenacity. Yan, yun ang Facebook page natin, Tenacity. So yung logo niya po ay merong yung bilog, tapos merong cross na parang yellow yung kulay. Yan. So nagsisilbing liwanag sa kadiliman. Yan. So yun lamang po ang ating live ngayon, at maraming salamat. This is SL Confessions, preaching the word, reaching the world. At na nagsasabi na magandang gabi sa ating lahat. Ingat nasan ka man. God bless you. And good night. Goodbye. Hallelujah. Praise God.